Nakatikim na ba kayo ng sinabawan na bangus na may kulitis? Kamusta kayong lahat? I hope everything is well. Kung natatandaan nyo, nagsugba ako ng bangus noong nasa bahay pa kami. Dahil meron pang natirang bangus sa aking sinugba, dinala ko dito sa bahay ng aking biyanan. Dito kasi kami pumipirmi tuwing school holidays. Syempre, pagdating ko dito, ang una kong chinek ay yung aking garden nga. Syempre, hindi na talaga nakakagulat yung mga damo na tumutubo. Pero, na-surprise naman ako kasi tumubo kasabay ng mga damo ang mga kulitis o tinatawag na spinach. Hindi na pala kami sumasabog ng mga seedlings para tumubo ang mga spinach. It's either dadalhin ito ng mga ibon at yung ginagawa ng biyanan ko ay nagiiwan siya ng 2 or 3 puno ng spinach. Hintayin itong mamulaklak at hayaang tumuyo. Nagulat ako kasi ngayong taon sobrang daming spinach ang tumubo sa aming garden. Nakalimutan ko lang talaga kumuha ng video dahil nga sobrang busy ako sa araw na ito. At maliliit pa naman sila. Isasabay ko na lang sila sa susunod na vlog. Sabi ko nga sa isa kong vlog, may iba't ibang uri ang pagsabaw ng sinugba na bangus. Ang plano ko lang sana dito ay maglagpang ako ng bangus. Yung Ilonggo term dito is nilagpang na sinugba na bangus. Yung nilagpang kasi wala talaga itong halong mga gulay. Kamatis, sibuyas at sili lang ang ingredients ng nilagpang. Pero dahil na rin meron kaming kulitis dito sa aming garden, edi in-upgrade ko na yung aking nilagpang na sinugba na bangus. At meron ding leek sa ref ni biyanan. Kapag nilagyan mo na kasi ito ng gulay, hindi na ito pwedeng tawaging nilagpang. So, ang tawag na dito ay tinula na bangus. Marami ring version yung nilagpang na bangus kahit na yung ingredients ay yung kamatis, sibuyas at sili lang. May iba't ibang uri ng asim kasi ang pwedeng ihalo sa nilagpang na bangus. O kahit na anong uri ng isda basta sinugba. Pwede mo itong lagyan ng sampalok at ng batuan, ng suka at nakita nyo nga gumamit ako dito ng kamatis. At mas masarap kapag haluan mo pa ito ng sinugba na ginamos. Iba't ibang uri ng ingredients ng pampaasim, iba't ibang uri ng lasa rin ang iyong matitikman. Nagluto ng manestra si mother-in-law kasi nga hindi naman kakain yung mga bata ng aking nilutong isda. At si mother-in-law naman, first time niya kumain itong bangus na sinabawan. Dahil first time nga ni Biana na kumain itong tinulang bangus, sinabihan ko siya na madaming tinik yung bangus. Sabi ko nga sa kanya kung gusto niya ay iyong sabaw na lang. Pero sabi ni mother-in-law na sanay siyang kumain ng isda dahil nga nung nasa Greece siya ay mahilig din sila magtulan ng isda na may maraming tinik pero hindi nga lang bangus. Nasarapan naman siya sa tinula na bangus kaso nga lang hindi ko siya nakuna ng video. Hindi kasi siya nakabihis kaya sabi niya wag na lang.